Kapansin-pansin ang kaligayahan ng taong umiibig, matapos maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Naramdaman agad ni Elizabeth ang presensya ng Diyos kay Maria. Ang dalawang babaeng ito ay minahal at nagmahal sa Diyos. Itinuturo sa atin ng dalawang babaeng ito na ang pagmamahal ay di lamang pagiging masaya. Kaakibat nito ang pagbabahagi ng kagalakan ng pag-ibig. Lumago rin nawa tayo sa pag-ibig at ibahagi ang kagalakang hatid nito sa ating kapwa. Magsitayo na po tayo. Ang magsisindi na makandila ng korona ng Adbyento ay sila Grace Auditor and Rabasio family, Ariel and Maricel Lopez and family, Marilyn and Junior Apape and family. Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, muli sinisindihan namin itong makandila ng korona ng Adbyento, lalo-lalo ng kandila ng kagalakan. Basbasan mo ang mga pamilya na nagsindi na makandilang ito. Ipagkaloob mo sa kanila ang mabiyaya na kanilang kinakailangan. Tulungan mo sila sa kanilang pagsusumikap. Ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay kanilang kasama sa kanilang paglalakbay sa mundong ito. Huwag mo silang pababayaan. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, mga panganib at mga sakit. Ipagkaloob mo sa kanilang mabiyaya ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pagkakaisa, pagtutulungan, pagdadamayan at kapayapaan sa loob ng kanilang tahatahanan. Mapagmahal naming Diyos, pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa,
galak sa panahon ng kabiguan, galak sa gitna ng kahirapan, at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa ika-6 ng ating madaling araw. Patuloy tayong nagsasakripisyo, bahagi ng ating paghahanda upang maging makahulugan ng ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Purihin at pasalamatan natin ang ating mahal na ina na may mahalagang papel na ginampanan sa pagsilang ng ating manunubos. Pasalamatan natin ang Birhen Maria. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw
Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating na iyong nagkakatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilang lantad, sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Tulad ng isang dalagang nagagalak sa pagdalaw ng kanyang kasintahan, nararapat ding magalak ang bayan ng Diyos sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Naroroon lagi siya, sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka. Halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinugnang para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Tugon, Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Tugon, Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya,
kami natutuwa. Sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Tugon, Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po tayo. Emmanuel na hari namin, halina't kami sagipin, at utos mo'y tuparin. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Good news ka ba? Sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, hatid mo ba ay magandang balita? Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Batiin po natin ang ating katabi ng good morning. At upang magising tayo, palakpakan natin ang Diyos na siyang gumising sa atin, muli nagbigay ng buhay at kalakasan. Maganda ang ating panahon at muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang ang ating banal na misa. At sa banal na misang ito ay binigyan tayo ng pagkakataon upang muli nating ipahayag ang ating mga pasasalamat sa Diyos at papuri sa Kanya. Karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan dahil sa Kanyang kagandahang loob at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 ng madaling araw ng ating Misa de Gallio. Ilang kimbot na lang, Pasko na. 3 araw na lang ang natira sa 9 na araw na ipinagkaloob sa atin upang maihanda natin ang ating mga sarili sa makahulugang pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Kakaunti na lang ang nalalabing panahon sa ating paghanda upang i-celebrate natin ang Christmas. Muli ang aking katanungan, kamusta naman ang ating paghahanda? Sana siniseryoso natin itong panahon. Ibig sabihin, meron sana talaga tayong makongkretong ginagawa sa ating mga sari-sarili upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon.
Biyaya ito ng Diyos upang maipaghanda natin ang ating mga sarili at ang ating mga puso upang maging makahulugan at ating madama ang totoong diwa ng Kapaskuhan. At sa araw ding ito ay patuloy nating ipinapahayag ang ating pasasalamat at papuri sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Papurihan at pasalamatan natin ang ating mahal na ina na may mahalagang papel na ginagampanan sa pagsilang ng ating tagapagligtas. Patuloy natin sanang palalimin ang ating pagdebosyon sa Kanya at patuloy nating paigtingin ang ating pagmamahal sa Birhen Maria. Na anuman ang mangyari sa ating buhay ay huwag na huwag natin siyang kalimutan. Bagkus, palagi natin siyang alalahanin, palagi natin siyang papurihan at pasalamatan dahil siya'y naging ina ng ating tagapagligtas. Good news ka ba? Sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, hatid mo ba ay magandang balita? Para sa akin, ito ang tema na ating pagninilayan sa araw na ito. Sa narinig nating ibanghelyo, ang ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At sa tagpong ito, dulot ni Maria sa kanyang pagdalaw ay kagalakan sa puso ni Elizabeth, pati sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. At dahil sa galak, dahil sa saya at tuwa na nadarama ni Elizabeth, ay hindi niya mapigilan ang magpuri sa mahal na Birhen Maria. Mga minamahal na kapatid, alam natin na kahapon, si Maria ay nakatanggap ng magandang balita mula sa Anghel Gabriel, ang anghel na sinugo ng Diyos. Si Maria ay sinabihan ng anghel, "Magalak ka at matuwa. Huwag kang matakot dahil ikaw ay pinili ng Diyos na maging ina ng tagapagligtas ng sanlibutan at makinig ka." At noong naunawaan ni Maria ang mga sinasabi na anghel tungkol sa plano at kalooban ng Diyos, sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Matupad nawa ang iyong sinasabi." At nilisan siya ng anghel. Noong umalis na ang anghel, nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea si Maria. Ma-imagine natin, no? Daladala niya ang good news na siya ay maging ina ng ating Panginoon, ng ating tagapagligtas. Dali-dali siya, very excited na pumunta sa kaburulan ng Judea. Gusto niya kaagad i-share ang narinig niyang magandang balita. At ang isa sa mga tao na kaniyang iniisip na kaniyang bahaginan ng katuwaan at kagalakang ito ay walang iba ang matanda niyang pinsan na nagdadalang tao na si Elizabeth. More than 80-year-old na ang kanyang pinsan at nagdadalang tao at sa kanya ibinalita ang magandang balita. Mga kapatid, naalaala ko tuloy mo noong mga nakaraang linggo ang result ng mga different board examination. Sunod-sunod po iyon. Una is yung engineering, tapos yung mga nurses, sunod yung mga attorney, yung bar, sunod noon ay ang mga teachers. Halos linggo-linggo may lumalabas na mga results ng board exam. At kapag tiningnan mo ang mga Facebook, hindi talaga maiiwasan ang mga kwento ng mga nakapasa
sa mga board examination. Noong kanilang nabasa, noong kanilang narinig, noong sila'y sinabihan na nakapasa ng board exam, talagang tuwang-tuwa sila. Punong-puno sila ng kagalakan. Masayang-masaya sila. Ang iba nga ay umiiyak sa kagalakan at tuwa. Dahil may bunga na ang kanilang pinaghirapan. Nakapasa sila sa board examination. At marami sa kanila ay kalagad-agad na ibinahagi sa kanilang mga mahal sa buhay. Halimbawa, yung naging number 1 top notcher sa nursing board examination mula sa Iloilo, sa Western Visayas State University. Tapos, nung ibinalita sa kanya ng kanyang kaibigan, sabi niya, nakapasa ka sa nursing board exam. Hindi lang nakapasa, number 1 ka sa whole Philippines na nakapasa sa board examination. Hindi na niya maintindihan ang kanyang naramdaman. Iyak na siya ng iyak. Lukso na siya ng lukso. At ang una niyang pinuntahan at niyakap ay ang kanyang mahal na nanay. At ang kanyang nanay ay talagang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa awa ng Diyos, sa tulong at paggabay ng Panginoon, nakapasa sa board examination ang kanyang minamahal na anak. Naalala ko rin yung aking personal na experience nung bago ako maordinahan sa pagpapari. Isa na po akong diakono noon na na-assign sa Mactan, Lapu-Lapu City. Kapag mag-apply ka kasi for ordination sa pagkapari, ina-apply ito sa Roma. At maghihintay ka ng almost 3 to 6 months na result kung ikaw ba ay aaprubahan. At habang ako ay naghihintay ng result ng aking application para sa ordination sa pagkapari, na-assign ako sa Santo Niño Parish, Mactan, Lapu-Lapu City. For 3 months, iniintay namin ang result. Wala pa noong cellphone. Telepono ang aming inaabangan. Isang araw, habang ako ay naglilinis ng kumbento, nagring ang telepono. Dinampot ng sekretarya ng parokya. At maya-maya ay sinabi niya, Father, may long distance call sa iyo mula sa Manila from the Secretary of the Missionaries of the Sacred Heart, Philippines Province. Sabi niya, ikaw daw ang kanyang kausapin. So dalawa lang ang iyong iniintay na mensahe, either nakapasa ka o na-approve ang iyong ordination o extend ka muna dahil mayroon ka pang iproseso sa iyong sarili. Dinampot ko ang telepono, sabi ko, hello, sabi ko. Tapos sabi na aming secretary, the late Father Advan Hest, hello, this is Sammy. Sabi ko, yes, Father. Congratulations, sabi niya. Yung application ninyo for ordination sa inyong pagpapari ay na-approve from Rome. Habang nagsasalita pa sana, nabitiwan ko yung telepono at lukso ako ng lukso sa tuwa. Talagang umiiyak ako. Sabi ko, Lord, maraming salamat na ito na ang araw na aming iniintay. Kami ay maging paring lingkod upang ipahayag ang iyong pagmamahal. Umiiyak po ako, tumutulo ang mga luha sa aking mga mata sa tuwa at saya. At alam ba ninyo kung sino ang una kong naalaala upang tawagan? Aking nanay sa Iloilo. Nung tinatawagan ko ang aking nanay, naririnig ko ang kanyang boses. Sabi ko, Nay, pari na ang inyong anak. At si nanay ay talagang umiiyak. At habang siya'y umiiyak, pasalamat siya ng pasalamat sa Diyos. Sabi niya, salamat Panginoon, naging pari ang aming anak na iyong tinawag. Kahit mahirap ang aming buhay, kinaawaan mo kami. Ang anak ng magsasaka ay naging pari na. Mga minamahal na kapatid, sa tuwing tayo ay gagawa ng kabutihan, sa tuwing kagandahang loob ang namumutawi sa ating mga puso,
Sa bawat magagandang salita na ating ipinapahayag, maaari po tayong maging balita sa ating kapwa. Noong isang araw, habang namili kami ng mga decoration, mayroon kaming pinaparkingan doon sa dapitan. Tapos ang nagbabantay ay putol yung isa niyang kamay. Tapos siya ang nag-guide sa aming pag-park. Tapos nung natapos na namin makapamili, binigyan ko po siya ng 500 pesos. Tapos nung inabot ko sa kanyang 500 pesos, sinabihan niya ako, "Merry Christmas, sir." Lukso siya ng lukso sa tuwa at galak. Sabi ko kina Marpy at saka kila Loloy, sabi ko, tingnan mo yung kagalakan ng isang tao. Binigyan mo ng ganun lang kahalaga, kagalakan at tuwa ang kanyang nadarama. Good news ka ba? Sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, hatid mo ba ay magandang balita? Ibig sabihin, sa bawat kagandahang loob na ating ipinapakita, sa bawat magagandang salita na ating binibitawan, sa bawat puso na ating ipinapadama ng may pagmamahal, na ipapahayag natin ang magandang balita. Subalit sa bawat hindi magandang ating ipinakita at ipinahayag, ito ay nagdudulot ng kalungkutan, ng kasawian sa puso at kalooban. Halimbawa, na good morning ka sa isang tao at inismiran ka niya, ano kaya ang iyong hatid? Kalungkutan. Siguro yung inismiran mo. Marami kasi ako nakikita niyan palagi. No? Kahit sa loob ng simbahan, iismiran. Sabi ko, kung iismiran mo ang isang tao, yung inismiran mo, tanungin niya sa kanyang sarili, ano ang kasalanan ko? Bakit umismid siya sa akin? Hanggang sa pag-uwi niya, iniisip niya, bakit ano bang nangyari? Ano bang nagawa ko? Ano bang nasabi ko? Bakit inismiran niya ako? Pero kapag ginitian mo ang isang tao, hanggang sa pag-uwi niya, dala-dala niya ang ngiti mo. Hindi niya makakalimutan ang matamis mong ngiti. Ganon din ang nangyari sa buhay ng mahal na Berheng Maria. Sa kaniyang pagbati kay Elizabeth, natutuwa si Elizabeth, pati ang bata na nasasanggol sa kanyang sinapunan ay lumulukso sa tuwa. At dahil sa kagalakan na nadarama ni Elizabeth, pinuri niya ang mahal na Berhen Maria. Pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala ang iyong anak na nasa loob ng iyong sinapupunan. Mga minamahal na kapatid, sana ganun din tayo. Sana sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, love, love, love lang palagi. Sana sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, good vibes lang. Sana sa ating mga paglilingkod, kagandahang loob lang. Sana sa ating relasyon sa bawat isa, magandang pakikitungo at magandang kalooban lang. Kahit mahirap ang buhay sa loob ng pamilya, basta ngiti at tuwa ang naipahayag, sulit na ang buhay sa loob ng tahanan. At sana itong ating mapagsumikapan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil sa pamagitan ng ating mga mabubuting ginagawa at mga magagandang salita, hatid natin ay magandang balita upang magdulot ng tunay na galak at tuwa. Good news ka ba? Sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, hatid mo ba ay magandang balita? Mga anak, magandang balita ka ba sa iyong mga magulang? Mga magulang, good news ka ba sa iyong mga anak? Tayong lahat na naririto ngayon, good news ba tayo sa bawat isa? Magsitayo po tayo. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama upang tayo ay Kanyang gabayan na palagi lang gumawa ng kabutihan, magpahayag ng kagandahang loob upang tayo ay maging magandang balita sa bawat isa.
Manalangin tayo upang matularan natin ang kanyang anak na si Jesus, siyang ating hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin ating itugon, halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang iyong simbahan tungo sa katapatan, pagkamasunurin, at kababaang loob, upang maging karapat-dapat kami na maging daluyan ng iyong pakikinig. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang mga lingkod bayan, habang kanilang pinaglilingkuran ang aming pamayanan at ang bansa. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas mo ang aming puso, isip at kalooban, ang aming buong pagkatao, habang aming hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang aming mga yumaong mahal sa buhay, tungo sa piling mo walang hanggan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Mapagmahal naming Diyos, halina't ihanda ang aming mga puso sa pagdating ng iyong anak, ang Emmanuel. Siyang aming hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Patuloy mo kaming gabayan upang sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, hatid namin ay magandang balita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Sama
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Berheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa taitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa taitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magpapahayag
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kapaninsan araw-araw at pagkawarin mo kami sa aming mga sala, para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Muli, upang maging maayos ang ating pagtanggap ng banal na komunyon, by rows po ang ating pagtayo at pagpila. Gabayan po tayo ng ating mga greeters and collectors. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Salamat sa iyo, Diyan. O kay gulo ng mundo, hirap sa tunay
Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina't pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang pakikinabang na iyong sambayanan, ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang, upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya iaalay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, lay Eucharistic ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa ating pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon ay ang San Juan Bautista Chapel.
At ganon din po, pasalamatan natin ang mga family sponsors, sina Grace Auditor Rabasio family, Marilyn and Junior Apape, Ariel and Maricel Lopez family. Mga paalala at paanyaya. Tayo po ngayon ay nasa panahon ng Adbyento. Kaugnay po nito ay magkaroon po tayo ng mga family sponsors sa bawat linggo at mga simbang gabi na misa. At sila ang magsisindi ng kandila na simulan sa December 3 hanggang December 24. Isa po ito sa fundraising na ginagawa upang gamitin sa pagpapatayo ng ating munting simbahan at iba pang mga gawain. At sa ngayon din po ay atin na pong sinimulan ang simbang gabi. Ang mga sumusunod po ay ang schedule ng mga misa. December 15 to 23, Cluster Hope, RNE Taxi, 6 p.m. Cluster Love, Woodcraft, Bayanihan, 7:30 p.m. St. Louis de Montfort Chapel, 9 p.m. December 16 to 24, Cluster Faith, sa Bodega, 4 a.m. Sa December 24, 2023, ay magkakaroon din po ng Christmas Eve Mass, ay ang mga sumusunod ay ang oras ng mga misa. 7:30 p.m. Cluster Hope, RNE Taxi. 7:30 p.m. Cluster Faith, Bodega. 9:30 p.m. Cluster Love, Woodcraft. 9:30 p.m. St. Louis de Montfort Chapel. At sa December 24 din po ay magkakaroon po ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ng Binyagan sa Mission Station. Ito po ay libre, donasyon lamang po ang ibibigay. Ito po ay gaganapin sa bodega sa ganap na ika-10 ng umaga. Ang edad po ay 5 taon, gulang pababa na hindi pa po nabibinyagan. Sa mga ibang detalye at katanungan ay makipag-ugnayan lamang po sa ating mga chapel leaders at pastoral workers. Sa December 25, 2023, Christmas Day Mass, 7 a.m. Cluster Hope, RNE Chapel, 9 a.m. Cluster Faith, Bodega, 5 p.m. Cluster Love, Woodcraft, Bayanihan. December 31, 2023, New Year's Eve Mass, 7:30 p.m. and RNE Chapel, 7:30 p.m. St. Louis de Montfort Chapel, 9 p.m. Woodcraft, Bayanihan, 9 p.m. po sa Bodega. January 1, 2024, New Year's Day Mass, 7 a.m. RNE Chapel, 9 a.m. Bodega, 5 p.m. Woodcraft, Bayanihan. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Sa mga leaders ng ating makapilya dito sa Cluster Faith, pakibasa po ng ating group chat para madiscuss po natin ang isa sa mga hindi natin napag-usapan noong tayo ay mag-meeting tungkol sa Pax Tecum. Para mamayang gabi po ay ma-announce na po natin kung ano ang mga dapat nating gawin. Basahin po natin ang ating mga, ipadahayag po natin ang ating masaloobin doon sa ating group chat tungkol sa ating gagawing isa sa mga activity na kaligtaan natin na mapag-usapan ang tungkol sa Pax Tecum, ang pagdalaw ng Baby Jesus sa ating matahatahanan sa pamagitan ng ating mga sakristan. Napakalaki po ng tulong sa kanila, lalo-lalo na sa pagpapatahi ng kanilang mga damit at pagbili natin ng mga bagong kagamitan sa pagdiriwang natin ng banal na misa. Katulad nitong ating mga kandila at mga iba pang gamit sa misa. Yung responsibility lang po natin ay ang paggabay sa kanila, ang pagsama sa kanila kung saan sila pupunta. Sila nang bahala kung anong kanilang gagawin. Ang inyong responsibilities ay ang pag-guide at ang pagsama sa kanila kung saan sila pupunta. So kung ano ang inyong saloobin tungkol sa bagay na iyon, ipahayag lamang doon sa ating group chat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, tularan si Maria, hatid ay magandang balita. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Have a blessed day.